Okay, ah, magandang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? At ngayon lang tayo nakapag-live mga kapatid dahil ang daming schedule natin at sana nasa mabuting kalagayan po kayo. So magbigay lang tayo ng reaction video sa nangyari natin sa Grand Bible Rally last Sunday. Dahil parang malinaw ang ating talakayan last Sunday sa sinasabi ni Brother Inting Bayinting Ismael, dahil bigyan natin ng linaw yon. Okay? Pero bago yan, recognize muna tayo sa classmate ko nanood sa atin ngayon, si Francis Manugas, at si Joseph Baron are watching here from Davao City. Si Wing Flaga Concepcion, good morning Father, watching from Corondal City. At si Choy Vistal Ostia, good morning Father, watching from Zamboanga City. Si Beth Kabatingan, na mayong buntag Father, na blessed Thursday morning sa tanan, God bless you. At si R.R. Hamil, nanonood sa atin, mayong buntag Father. At si Art Azru, good morning Father, watching from Davao City. At si Edito Mihurada, watching from Katigbian, Bohol. At si Baguio James, hello Father, watching from Davao de Oro, Pantukan. Si Nugnog, nanonood sa atin. Si Linya Bumaya, good morning Father, watching from Luon, Bohol, nanonood sa atin from Luon. At si Andre Nimenzo, good morning Father. Si Mercy Alferez, nanonood din sa atin. At si Lorna Kaparas, maayong buntag Father, God bless you always. Si Marites Lagari, Tagaro, good morning Father, blessed Thursday, watching from Minglaninias, Cebu. So ating sasagutin itong ating mahal na kapatid. I-play muna natin yung video natin. Atin dito na lang siguro sa monitor natin. Karon sa mga tao nga wa ka kadawat sa Ministry of Reconciliation. Sa mga apostoles nakadawat man. So imong gi-implied karon. No ka basta kay kung akong taga-definition no ko. No, yes ko kung paliton sa sakto. Ang reconciliation mao ni ministry. Ko apostol pananglitan. Nagwali ko. Ako ang ikaw dili ka magtuto, hintin ka. Kawali ko sa tugmas atong langitong amahan. Mapadala ang iyang mandaluwas, pinagising kamatayon, maluwas na. Kusa, ikala, isuong ikaw, itanako. Magkinulsong ka. Nool, nagto sa itong magkagagahong, na mahimog kang anak, na pinasaylo ka, mahimog kang alagat niya. Nga, nito siya, nagpasaylo, yung narikonsahil, wala inom nga, mga ito pagpasaylo na mo ha, kaya namin authority pagpasaylo, dili maono. Ang reconciliation ni mali ang baga-interpret. So yung punto ni Pastor Bayinting na i-evangelize natin yung mga tao, at kung maniniwala sila sa message of repentance, they will be reconciled to God at magsisi sa kanilang kasalanan. So hindi na kailangan yung pagkumpisal sa pari, at hindi nababata yon sa Biblia. Yun ang kanyang sinasabi mga kapatid. Yun ba talaga ang nasa isip ni Kristo o nasa isip lang yan ni Bayinting? Mabasahin natin maigi yung banal na kasulatan mga kapatid. At meron pa siyang idinagdag na kung nalapit ka sa taon na may kasalanan ka at patatawarin ka, yan ang maganda. Pero dito mga kapatid, sa banal na kasulatan sa John chapter 20 verse 23, ito ang nakasulat mga kapatid. Kung pasayloon ninyo, sa magandang balita tayo, hindi na natin i-translate ang salita ng Diyos.
Sabi dito, kung patawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad siya ng Diyos. At kung hindi nyo patawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. So, it is a delegated power, mga kapatid, sa mga apostol. Sa in-English nito. So, kung hindi nyo patawarin ang kasalanan ng isang tao, ay hindi din siya pinatawad ng Diyos. So, saan sila hihingi ng tawad? Sa mga apostol. Sa talatang ito, sa John chapter 20 verse 23, kung patawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. So, kung ang mga apostol ang magpatawad sa kasalanan ng isang tao, ay pinatawad siya ng Diyos. At kung hindi ninyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Kung ang mga apostol magsasabi hindi ka pinatawad ng Diyos, so ang hindi pinatawad ng mga apostol ay hindi din pinatawad ng Diyos. Malinaw na malinaw sa talatang ito. So, ang implication sa sinasabi ni Pastor Bayinting ay magsisisi ka lang, maniwala ka sa mensahe for reconciliation, napatawad ka na ng Diyos. Hindi yan ang intensyon ng Diyos. Dito sa talatang ito, sa John chapter 20, i-atras natin, mga kapatid. Sa 21 to 23, muling sinabi ni Jesus sa kanila, sa kanyang mga apostol, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kaya ay isinugo ko rin kayo. Pagkasabi niya nito, hinihingahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Kung patawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad siya ng Diyos. At kung hindi ninyo patawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. So malinaw na malinaw, ang papatawarin sa mga apostol ay pinatawad sa Diyos. Ang hindi pinatawad na mga kasalanan ng mga apostol ay hindi din pinatawad ng Diyos. So, iba ito sa kanyang sinasabi. Ang sinasabi ni Bayinting, maniwala ka lang, mag-proclaim ako ng repentance at hindi kailangan mag-confess ng mga kasalanan ko. So, malinaw na malinaw po ito. No? Ang totoo ba na walang mga apostol na hindi nag-confess yung mga apostol sa mga tao sa mga apostol? Totoo ba yung sinabi ni Brother Inting na wala sa Biblia, walang talata sa Biblia na merong confession na nag-confess sa kanilang mga kasalanan sa mga apostol? Tingnan natin, mga kapatid, kung totoo ba ang sinabi sa ating mahal na kapatid. Tingnan natin. I-search muna natin sa King James Version, mga kapatid. Tingnan natin. Acts of the Apostles, chapter 19, verse 18. And many that believe came and confess and showed their deeds. So confess, no? Malinaw na malinaw dito, no? Maraming mga tao naniwala at nag-confess sa kanilang mga kasalanan. Acts of the Apostle chapter 19 verse 18. Hindi totoo yung sinasabi nila. Tingnan din natin ang Mark chapter 1 verse 5, mga kapatid. Tingnan natin. So, hindi totoo yung sinabi ni Bayinting na ang mga tao naniniwala lang, believe, but they never believe alone, but they confess, no? Dito sa magandang balita, mga kapatid, so dito sa Mark chapter 1
Sabi niya, hindi nag-confess hindi nagsugid sa Bisaya, hindi ipinahayag yung mga kasalanan nila. Hindi yan totoo. Kahit si San Juan, ang mga tao, panahon ni San Juan magbubunyag, nag-confess sa kanilang kasalanan upang mapatawad yung mga kasalanan nila. So, hindi totoo yung sinabi ni Bayinting, no? So, yung paliwanag niya ang hindi nakasulat sa Biblia. Na maniwala ka lang, you are forgiven also. So, hindi sapat yun. Dapat merong pananampalataya, pero meron ding ginagawa as a concrete manifestation of your repentance. Ito mga kapatid. At natupad ito sa Mark chapter 4, chapter 1 verse 4 to 5. At natupad ito nung dumating si Juan na tagabautismo roon sa ilang karaming tao ang pumupunta sa kanya. Galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaral si Juan sa mga tao, magsisi kayo at talikdan ang iyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. So, confession of sins. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog sa Jordan. So, even the time of Jordan, even the time of Saint John the Baptist, they confess their sins. No? Malinaw na malinaw po ito. So, yung sinabi ni Brother Inting, yun po ay hindi nakasulat sa Biblia. Dito naman sa English version, sa Mark chapter, the same text. And then, sa English naman tayo, John was in the desert baptizing and preaching the baptism of repentance unto remission of sins. And there went out to him all the country of Judea. So, maraming mga tao pumupunta. Hindi yung totoong sinasabi niya na walang nakalinya sa mga apostol. Hindi yung totoo. Nangungumpisal. And all they of Jerusalem and were baptized by him in the river of Jordan, confessing their sins. Mananliw na malinaw. Confessing their sins. So, hindi totoo yung sinabi ni Brother Hinting na walang nangungumpisal. Malinaw na malinaw kahit hindi pa binigay, hindi pa dinelegate ni Kristo ang kapangyarihan to forgive sins. Dahil una si San Juan magbubunyag, malinaw na malinaw. Kahit si Saint John the Baptizer ay kinukumpisalan ng mga tao. They confess their sins to Saint John. So, as a sign of repentance, mga kapatid, dapat i-confess natin yung mga kasalanan natin. At binigyan na niya yung mga apostol ng kapangyarihan to forgive sins. Makonect po ito sa John chapter ang binabasa natin bago lang, John chapter 20 verses 23. Ating babasahin ulit mga kapatid. So ito po ay ang practices sa simbahang Katoliko, very biblical. Kung pag-aralan na natin mabuti ang banal na kasulatan. So ulitin ko ha. Anong sabi dito mga kapatid? Kung patatawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad siya ng Diyos. At kung hindi ninyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. So it is beyond personal biases, personal sins. It is a ministry of reconciliation. Kahit sinong mga taong pinatawad ng mga apostol ay pinatawad din ng Diyos. Ang hindi nila pinatawad ay hindi din pinatawad ng Diyos. Kung personal yon, hindi yon ministry of reconciliation. Ito ang effect. Kung may kasalanan yung isang tao sa akin at nag-ask ng forgiveness sa akin at hindi ko pinatawad, kaming dalawa ang hindi patatawarin ng Diyos. Yun po ang personal conflict. Kung yung mga tao na humingi sa akin ng kapatawaran dahil meron kaming personal na away.
at hindi ko papatawarin, kaming dalawa ay hindi papatawarin ng Diyos. Dahil personal conflict po yun. At nasa our Father po yun. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. So, hindi ka patawarin sa Diyos kung hindi ka nakapatawad sa mga taong nakasala sa iyo. It is a personal level. Pero dito, kahit hindi nagkasala yung mga tao sa mga apostol at nag-confess, humingi ng kapatawaran at pinatawad ng mga apostol, pinatawad din sa Diyos. Ang hindi nila pinatawad ay hindi din pinatawad ng Diyos. So it is a ministry of reconciliation. It is beyond personal conflict, personal grudges, mga kapatid. Dahil kung ang mga apostol hindi magpatawad, kung personal yon, hindi din mapatawad yung mga apostol sa Diyos. Pero ang hindi napatawad, ang yung hindi pinatawad ng mga apostol. So it is a ministry of reconciliation. So babasahin naman natin. Pero si Brother Inting, umaamin din na mayroon daw silang ministry of reconciliation. But there is no confession of sins to the minister of God. Pero ang minister of God is being delegated, receive a delegation from Jesus Christ Himself to forgive sins. And then, si Apostol San Pedro, umaamin nito. Basahin natin ang 1 Timothy chapter 5:18, 2 Kings at 2 Corinthians. Tingnan natin. Chapter 5 verse 18 to 20. So, babasahin natin, mga kapatid. Ito ang nakasulat, mga kapatid. But all things are of God, who have reconciled us to Himself by Christ, and have given to us the ministry of reconciliation. Given to us. So, makonect po ito sa John chapter 20 verse 23. No? I have given you through being sent by the Father, I am sending to you in like manner. And bisan kahit sinong kasalanan na pinatawad ninyo, pinatawad ng Diyos. Ang hindi nyo pinatawad ay hindi din pinatawad ng Diyos. So, makonect po ito, and have given to us the ministry of reconciliation. For God indeed was in Christ, reconciling the world to Himself, not imputing to them their sins, and have placed in us the word of reconciliation, and have placed in us the word of reconciliation. Malinaw na malinaw po ito, mga kapatid. So, yung mga apostol, mga kapatid, ay makapagtawad ng mga kasalanan. Si San Pablo ba? Nagpatawad ng mga kasalanan. Tingnan natin. 2 2:10 ba yun? Tingnan natin. And to whom you have pardoned anything, I also, for what I have pardoned, if I have pardoned anything, for your sake, have I done it in the person of Christ. So, mismo, si Apostol San Pablo, nagpatawad ng mga kasalanan. No? At totoo bang na merong mga nangumpisal sa mga apostol? Meron din. Sa Acts of the Apostle chapter 19 verse 18. Ito po ang nakasulat. And many of them that believed came confessing and declaring their deeds. Confessing and declaring their deeds. So, hindi totoo na sinasabi niya na walang nangungumpisal sa mga apostol. Nandito. Meron bang apostol nagpatawad? Meron. 2 Corinthians chapter 2 verse 10. Na kung meron man akong pinatawad ko yan sa pangalan ni Kristo. No? Malinaw na malinaw, di ba? So, yung sinasabi ni Brother Inting na maniwala ka lang, hindi yun enough.
without confessing your sins. Dahil dalawa po ang elemento na nagrepent po tayo, naniniwala and confessing their sins. Nandito po yan, di ba? And many of them that believe came confessing. Came confessing and declaring their deeds. Confessing and declaring their deeds. Pinahayag nila yung mga kasalanan nila. At meron ding apostol nagpatawad ng mga kasalanan. So therefore, yung sinasabi ni Brother Inting, yung practices nila, ang hindi nakasulat sa banal na kasulatan po. Okay? So yan po ang sagot natin So from time to time, magbigay tayo ng apologetics, and then sasagutin din natin yung mga mapas ka na So sinagot na natin si Brother Inting, mga kapatid. Okay? So dito tayo sa mga comments ninyo. Maraming nagko-comments natin. At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars, mga kapatid. So almost 200 na yung comments natin. So hindi ko mabasa lahat, mga kapatid, ha? Nanonood sa atin ngayon si Annalisa Quizon. Mayong buntag, Father Darwin. Salamat. Si Niletak Chinek. Good morning, Father. Watching from Camiguin Island. So bago lang tayo bisita sa Camiguin Island, mga kapatid. So greet natin yung mga kasamahan natin, si Angelita Abatilias sa Bicol. Good morning, Father Darwin. Madayon ka diri sa Cebu, sa San Roque Paris, Lipata, Minglanilla, Cebu. Yes, ipopost natin yan this coming December po, yung ating pagbisita sa Sugbo. So this coming December, meron tayong sa Cebu. Si Geraldine Gomela watching from Liloy, Zamboanga del Norte. Si Eva Bubier, excited nami diri sa Lipata, Minglanilla, Father. See you, Padre. Salamat kayo. At si Marites Dakipil Pimentera Mata watching from Tago, mga kapatid. Salamat si Dulces Pia Maria, nagpadala sa atin ng 50 stars. So salamat po, mga kapatid. At si Merlina Orot Igot, good morning, Father. Si Amtour Tortuga, hello, Father. From Dubai, pero taga Talibon, Bohol ko. Salamat kaayo. Si Amtour ug si Elzer La Cuesta, good morning, Father. Watching from Davao City. Si Jack Flores, maayong buntag, Father. Watching from Busaunga, Palawan. So salamat kaayo, kapatid. At si Jag Moves, happy watching from Jensen City. So Rubilin Inot Noble, good morning, Father. Si Plurante Dakis Israel, good day, Father Darwin. Watching from Genia, West Africa. So Africa, mga kapatid. Genia, West Africa ang layo nito. So si Florante Dakis Israel. Si Mistal Talento, good morning, Father Darwin. Watching from South Cotabato. Si Brisbane here, Father. Si Crisilda Palagan, nanood sa atin. At si Maria Telma Dublas Bolson, good morning, Father. God bless in the Lord Jesus in memory guide you always in your ministry and in your team. Pat Tibranco, good morning, Father. Watching from Las Vegas. God bless you always. Si Anita Reblisa, good morning, Father. Watching from Batuan, Bohol. At si Marites Dakipil Permentera Mata, good morning. Si Maylin Taliena, mayong buntag, Father. Watching from Butuan City. Si Rads Ragay, pwede, Father, some of these days your topic about Inquisition. So atong isgutan na about Inquisition, mga kapatid. Si Rosana Navarro, watching from Davao. Si Choi Dong Rim, watching from Tagum, good morning. Si Bambi Rich, hello, Father, watching from California. Si Coniberto Ritanero, good morning, Father, watching from Valenzuela City. At si Marcy Ruba, good morning. At si Fi Plasabas Tagupa, maayong buntag, Father, watching from Davao City. Davao.
At si Virgilia Katamura Pilapil. Good morning, Father. Watching from Katayngan, Masbate. Kumusta mo ako? Sa mga parian natin dyan, si Father... kalimutan ko sa mga pari. Si Father... sa Placer, si Father Vicente, si Father Michael. Nakalimutan ko sa isa. Sa lahat ng mga pahari sa Masbate, good morning po. At si Tuting Verges watching from Baybay, Leyte. Si Cirilo Mantua Jr. watching from Bae City, Negros Oriental. At si Esther Malikdim watching from Luzon. Is Eva Bibi are excited. Daming Teresa Lipata Mindanilla. See you po. Salamat. Salamat. Kita-kita po tayo kung maganda yung ating walang conflict sa ating pangangatawan, no, sa ating health. Maria Luisa Tapis, good morning, Father, watching from Tanhay City. Sa Dumaguete po ito. Si Rosila Tagaan Igonia, good morning, Father, watching from Grande Prairie, Alberta, Canada. Salamat kaayo. Maraming nanood sa atin ngayon, mga kapatid. Meron pa tayong 5 minutes dahil magpagupit po tayo dahil taas na yung buhok natin. Dulce Pia Maria, Father, meron po ba ngayong Sunday Sacramental Blessing online? Meron po. So pasensya na, last Sunday wala tayo dahil walang signal. Dun pa tayo meron tayong mga bisita dun ka Brother Kaloy. So mahina yung data ko. Yun ang rason bakit hindi ko nakapag-bless sa inyong mga sacramentals. Jessica Exur, hello, Father, watching from Sagay, Camigan. Anita Golosinda Alturas, good morning, Father, watching from Dampas, Tagbilaran City. Nanood sa atin. At si Eliseo, good morning po, Father, watching from Imos, Cavite. Saang banda aawitin ang Salve Regina, Father, sa pagpray ng Rosary? Pwede sa pagkatapos. Si Nanay Mila Buhawi, nagpadala sa atin na, wow, 1,000 stars. Salamat, Nanay Mila, sa iyong generosity at sa mga nagpadala ng mga stars sa atin ngayon. So, gagamitin natin yan sa ating mga evangelization. At meron tayong evangelization this coming Saturday. Magpakain tayo sa mga higit sa 1,000 pala yung mga tao doon. So, pwede kayong magpadala ng mga kahit ano. Pwede nyo ipadala sa GCash para libutin natin yung buong parokya, mga kapatid. So, dahil during fiesta, gasto tayo for decoration. Yung mga bulaklak na malalanta lang. Bakit yung evangelization? Kaya nga, dahil dito, wala tayong budget for evangelization, dumadami. Sumiiyak nga ako na napanood ko yung isang pastor, libo-libo yung bautismuhan nila. 100% Katoliko po yun, no? Or 99% mga Katoliko po yun. So hindi ko na gusto yun, umiiyak nga ako na nakapanood. At dahil doon, nabuo yung punto per punto natin, yung Team Maria natin dito sa ating evangelization, at nabuo ang ating punto per punto channel para ma-evangelize natin at yung mga uhaw ng mga Katoliko na madali na ma-deceive, madali na malito sa mga kapatid natin na tatagdaman ng tao yung simbahan nila. So dito sa parokya natin, magkakatay talaga tayo ng ngayon 2 baboy, no? Ang kakatayin natin para mapakain natin ang mga tao, and then mag-evangelize tayo. Dahil si Kristo ay nagpakain Libo-libo yung pinakain ni Kristo. Atin is more than 1,000 lang yung pagkakainin natin. So, salamat po sa inyong pagtulong sa sports and evangelization. Yung major sponsor natin, yung mga supporters natin, buong mundo. Si Christopher din, nagpadala sa atin ng 100 stars. So, may 2 minutes pa pala. So, babasahin ko yung ilang mga nagko-comment. Si Ines Lubomaro, good morning, Father, watching from Cadiz City. Lourdes Mercado, si Lucia, watching from Muzuan, Maramag, Bukidnon. So, hindi ko mabasa lahat ng mga lahat ng mga comment ninyo dahil
Ang dami nagko-comment. So, umabot na ng almost 400 yung nagko-comment natin ngayon, mga kapatid. Si Inalinda Quime, nanood sa atin. Si Jose Tumo, si Inalinda sa Pagadian City. Si Jose Tumo nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Lizil Dia Parini Bito. Good morning, Father. Si Marciana Salvador, good morning, Father, watching from Cagayan de Oro. Si Tumakin Duna, nanood sa atin. Si Melanie Hernandez, nanood sa atin from Iloilo. Si Ate Mai Morales, ang Miss Lila, nanood din sa atin. At si Ate Juan Lopez, kumusta ka na dyan sa ibang bansa, Ate Juan? Regards mo ako sa darling mo, si Brother Greg. At si Carlito Santos, imbintong Katoliko. So, si Bing Bert, Father, ingat palagi. At si Lian Magski, good morning, Father, watching from Ormoc, Leyte. At si Ernie Kina, nanood sa atin. Si Janes Oxtiro from Talibon, Bohol. At si Ate Mai. At si Jose Tomo, good morning, sa Melbourne, Australia. No, may buntag igsuon. At si Julita Dalion, watching. At si Melanie Disuyo, watching po dito sa New York. At wala na tayong oras, mga kapatid. Watching from Mindanao, si Nimpa Okson, nanood sa atin. At si Irene Seth Banaag, good morning, Father. Lars, watching from Panacan, Davao City. So, wala na tayong oras, mga kapatid. At magpagupit na ako ngayon, no? Ni Brother Buboy. Nandito na yung magupit natin ngayon. So, Fighty Maria, tatak safety with a humble heart.